Magandang araw po muli mga karohos. Ayan, today nga po pala is July 24, araw po ng Sabado. So tuloy pa rin po yung ating trabaho. Tara. Master RJ, good morning. Good morning again, Master Jojo. Good morning. It's rainy day. Yun, it's rainy day. Kasama natin si Superstar JR and Pangsky. Good morning. Good morning. Yan. Bali ibang linya ang papasokin natin trabaho ngayong araw na to. Yun. Malabanan tayo ngayon, malabanan. Okay. Yun, narinig nyo. Bali yung gagawin natin, meron tayong huling ginawan dito na row house, which is yung pink house. Nagkaroon ng problema sa kanyang drain. So aalamin natin lahat. So kompleto tayo sa gamit. Alam niyo na, may plehe, maghuhukay tayo, pala, tsaka jackhammer, meron tayo niyan. Scaffolding na, Jay. Kukuha tayo. Okay. Pantakip. Ayan, dito tayo sa bodega. Makongolekta muna tayo ng mga gamit. Yung scaffolding, kaya kailangan natin yan. Bali, ang gagawin po natin dyan, ipang bububong natin doon sa mismong pagbabakbakan natin. So ipapakita natin sa inyo yung kaso kung bakit nagkaroon po ng problema ron. Yan, kolekta muna tayo ng mga gamit. Yan, no? Lumakas na naman yung ulan, no? Siyempre, bago ang lahat, maraming salamat muna sa nag-sponsor ng aming raincoat, kila Ma'am Kring tsaka kila Sir Lester. Yan, ingat po kayo dyan. Ingat po kayo palagi. So kanina nga pala, kanina madaling araw hanggang ngayon walang tigil yung ulan. Ingat po kayong lahat kung ingat po tayong lahat, no. Tapos lumindol nga pala kanina, grabe yung lindol. So mag-iingat po ang lahat. Ayan, magtatrabaho tayo. Lahat tayo. Trabaho muna, trabaho. Ano nangyari sa kapote ni JR? Bang Queen, sinanlan ni Jerry yung kapote niya. Wala pa yung bigat. Grabe. Kasi nagkakaroon na kabaw niya ko. O tara, let's go. Yan, tara, tara. Gusto ko po isama sa video to para po sa mga nakakaranas ng ganitong klaseng problema. Pwedeng maging alternative or pwedeng ito po yung ipagawa nyo. So wala namang iba. Ito talaga yung gagawin namin. So isushoot natin siya hanggang sa maayos po natin yung problema. Pero bago po ang lahat, ipapakita namin kung ano yung problema ng unit. So dito lang po tayo banda, malapit lang. So tara. Dito na po tayo. Yan. Bali yung kaso nito, yung flooring niya dun sa likod, umangat yung tubig. Bali yung flooring sa may back extension, bandang catch basin, lumalabas po yung tubig. Yun yung isang kaso nito. Tapos bago kasi ito nating gawin, meron na ang history ng unit nito, isa pa upahan siya. May ibang mga tumira po dito. Ilang buwan din atang tumira yung nakatira rito. So hindi natin hawak po kung ano yung discipline nila sa paggamit ng unit. So hindi natin alam kung ano yung hygiene nila, kung paano nila ginagamit yung lababo at saka po yung toilet area. So ang pinakakaso, sa madaling salita, nag-test tayo rito. Tinest natin yung septic tank, na-test natin okay yung linya niya, na-test natin yung floor drain, okay yung linya niya. Kaso yung pagte-testing na yon, hindi naman po kagaya ng ganito kadaming volume ng ulan, no, ng tubig, na maghapon siyang uulan, magdamag siyang uulan. So hindi po ganun yung pagte-test natin. So yung tinetest natin is makita natin yung linya kung maayos nagpo-flow yung tubig na pumupunta siya rito sa ating culvert line, no, sa kanal. So ang gagawin natin, sa madaling salita, magbabakbak po tayo dito sa part na to. Ang pinakatrabaho natin is magtanggal ng bara. Yun, tatanggalin natin yung bara. So syempre may bara dyan sa some part ng kanyang PVC line or nung detress na tubo, o sa madaling salita yung floor drain line, no. Meron pong bara dyan, natatanggalin natin. So meron tayong mga ipapakitang gamit kung ano yung mga gagamitin natin sa pagtanggal ng bara. Mamaya i-demonstrate natin, pero meron tayong dalang scaffolding, tapos yung platform. Ang silbi nito, kung saan po tayo magbabakbak,
ilalatag po natin siya dyan kasi maulan. Hindi pa natin alam kung baka mas bubuhos pa yung ulan dyan. Tapos yung platform, lalatagan po natin ng hardiplex magsisilbing bubong. Kasi yung gagamitin po natin dito na pangbakbak, hindi po sila pwedeng mabasa. Mabasa man, wag naman yung papasukin yung kanyang mechanism sa loob at mag-cause ng pagkasira. Yun yung grinder, saka yung shipping gun. Tapos kapag nahanap na natin yung tubo o yung linya, mag-uumpisa na po tayong gumamit ng plehe, no? So i-demonstrate din natin kung paano natin yung gagawin yung sa plehe. Ang mahirap lang sa part na to, wala po siyang ganito. Meron kaming ginawang dati, sinerbisan namin ni Master RJ, dalawa kami. Meron siya sariling manhole sa harapan, no, nakatutok kung nasaan po yung kanyang mismong linya ng floor drain. Sa kaso nito nandito, so napakalayo, no. Pero unang gagawin natin is bubuksan natin to. Yan yung unang gagawin natin, sisilipin natin dito. Tapos kapag okay na, so mag-set up tayo rito, no. So dyan ho kasi nakatutok yan, si-set up natin dito. Yan po yung babakbakin natin para mahanap po yung pinakalinya ng floor drain. Yan lang po yung mahirap na part dyan. Kung sa mga bahay na kinuha nyo, merong ganito sa mismong tapat ng inyong floor drain, good yun. So ibig sabihin na yung pagme-maintenance po ng bahay nyo, madali na lang. Unlike po dito, medyo malayo, hindi sa tapat ng bahay. Okay, step number 1, iangat natin yung manhole dito. Okay, todo na. Malayo. Sige, kahit silip lang para makita natin. Tapos i-plantilya natin ang anumang bagay na ano. Okay, yan, hindi natin makita rito, walang linya. Tapos dito, kaya binuksan natin to para masilip natin kung nakaangat yung tubig dito. So nakita naman natin hindi, halos kalahati. So maganda yung yung flow ng culvert line papunta dun sa pinaka creek. Kasi pag nakaangat yan, ibig sabihin pag nakaangat yan, yung water level yan, nagbabackfire na yung tubig, papasok po dun sa bahay. So since na maganda naman po yung tubig, kahit na ganyang kalalakas yung ulan, ibig sabihin wala pong kaso sa culvert line. Ayan na. So ititrace na po natin kung nasaan yung pinakatubo. Pinausog muna natin yung mga sasakyan dito. Mga sasakyan dito. Okay, pinausog muna natin yung sasakyan po ng may-ari para maiwasan pong tamaan ng mga pinagtibagan na flooring, no? Kasi gagamit tayo na shipping gun. Okay. So game, set up tayo. Set up. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Ang dilim mo. Grabe, sobrang dilim. Lakas. Yung bareta na gamit namin nabali. Napuwersa rito. Sobrang lakas ng ulan, no? Lakas. Yeah, inusog na po namin tong scaffolding. Yeah. Ito yung magsisilbing bubong po para hindi mabasa yung mga power tools po natin. Tapos kinuha na po ni Master RJ yung ibang gamit namin doon sa may Mia Townhouse. Mamaya na lang po kami gagawa doon. Tapos si Ogie tsaka si Pangsky pumunta ng bodega. Yun, para kunin yung isang bareta. Ayan na po yung ating isang bareta. Dalawa lang tayo eh. Extension nga tsaka bareta eh. Nakalimutan yung extension. Ayan, dito. Gagamitin na natin itong bareta muna. Kapag sobrang lakas ng ulan, ganyan lang po yung tubig dito. Hindi naman po yung baha. So natural lang yan kasi sobrang lakas talaga ng ulan eh. Yeah. Bali si Ogie kanina pa pabalik-balik, hinahanap yung aming extension para magamit natin tong jackhammer. Yan, pinagtutulungan na po to ni JR, ni Master Jojo, tsaka ni Pangsky. Yan pa lang po yung ating nababakbak nito. Pero madali na to kapag naikasal na natin tong ating shipping gun. Yun o, Pangsky lang malakas o. Ano bang? May almusal ka ba, Ang?
Wala pa. Ito nga pala yung pandesal dito, basa na. Ayun, pandesal. Wala nga ako. Oh, pandesal muna, pandesal. Nagdala nga ako ng heater eh. Dito na po yung ating Hindi, ako, mag-ground tayo lahat yan. Meron? Walang balat yan. Ay, mag-ground pa. Ground tayo lahat. Okay, nakita na po natin yung isang linya ng tubo. Alamin na lang natin kung para saan to. Yan, yung orange pipe na yan. Yan. Ano panski? Ano ito, ano? Yun o. Yun. Ano yun? Hindi, sa ano yan? Nabaho eh. Nabaho. Sa septic tank. Inepenser. Yan na yan? Oo, yan yun. Okay. Magas na yan. Barado eh. Ayun o, barado nga. Ano, magas na. Yan, halos bali nakita na natin. Ayun yung yan, nagtubig na oh. Talagang barado nga. Ayun, barado. Yan. Bagal. So, ang lakas-lakas ng ulan. Pero nakita natin dito sa floor drain niya, ayan oh. Halos walang lumalabas na tubig. Wala pong halos lumalabas. Tapos itong isang linya na to sa septic tank. Tsaka rito. Yan naman sa floor drain, ito yung sa septic tank. Ang kaso, pinag-isa yung tubo rito, nakaway. Ayan, nakaway yung tubo. Dapat magkahiwalay po yan eh. Ngayon, papasukan na natin ang plehe. Ayan oh. Ayan. Bali, nag-umpisa na tayo rito gumamit ng plehe. Ayan. Malakas yung ulan pero mahina po yung daloy ng tubig dito. Ayan. Tapos pinag-isa po yung tubo rito papunta rito, nakaway. So dapat magkahiwalay yung tubo para sa septic papunta rito. At saka yung sa floor drain dapat papunta rin dito. So halatang may bara yung kanyang linya ng tubo gawa ng napaka-konti nung lumalabas. Ayan, mag-ipon po tayo ng tubig dun sa toilet area para po buhusan to. Bali sinusundot lang po ng plehe to na konti-konti na po lumalakas yung tubig. Saglit kaya pakita natin. Ayan o, unti-unti na po lumalakas yung daloy ng tubig. Tapos may makikita tayo rito mga yung tawag dito yung sebo. Ayan o. Saglit lang kaya. Ayan, sebo, ayan o. Siguro may mga malalaking sebo pa yan. Oo. Papasok si Ogie doon sa toilet area. Tapos pabubuhusan natin. I-check natin dito yung daloy ng tubig. Ayan, bubuhusan na po ni Ogie. Ayan. Ayan, binuhusan na po ni Ogie ron. Yun, ang lalaki ng sebo na lumalabas. Ayan o. Kailangan pa mapalakas namin yung agos para maging okay na po. Ang daming sebo na nilalabas oh. Ayun, ang dami oh. Yun oh, ang lalaki oh. So pasintabi sa mga kumakain, mga karohos, hawakan natin para makita nyo. Ayan, ang laki oh. Laki ng sebo. So pasintabi po sa mga kumakain oh. Kailangan ipakita natin. Ayan oh. Ilalabasan na po mga karohos. Ayun oh. Ano? Ay, kung naman gumamit din, nakita Di ba? Ano, isa pa? Isang suksok pa para sigurado. Yan ang kalaki din yung natin. Ayan, takpan na. Yan para sigurado. Yan, tatakpan na natin. Tapos buhusan doon, Marami pa, marami pang ano dyan. Hindi, enough na yung tubig na galing sa ulan. Enough na yun, pupondo na yun. Marami pa yatang basahan dyan eh. Oh. Ayan, konti na lang to. Ayan, bali lumabas na po yung napakaraming sebo. Tapos nilinis na natin dito. Tapos ang second step na gagawin natin, babarahan po natin yung tubo kahit at least 2 minutes lang. 2 minutes po siya nakabara. So hindi po natin kailangan paabutin na matagal kasi mapupuno yung PVC. Pag napuno, pupuno yung basin, yung floor drain, paupo dun sa gutter.
kapag ganito kalakas yung ulan. So gagamitin natin yung ulan para magpondo ng maraming tubig dito. Ngayon, bigla po natin tatanggalin yung nakabara dito, yung binara namin ng mga basahan. Kapag po yung tubig nag-flow ng magandang agos, no, halos nasasakop niya yung PVC. So pag flow ng agos ng tubig, okay na po yun. So pangalawang testing na po to. Tapos susundutin na lang namin last. Ayan. Game. Ayan, tatanggalin na po natin yung basahan. Check natin. Yun, nakasun. Yan. So ibig sabihin niya na natanggal natin yung bara. Yan, good yun. Yan, good na. Ayos. Okay, setup ulit. So pinaka-final setup. So playing ulit. So para makasigurado tayo. So lilinisin niya na po yung pinaka yung PVC. Ayan, okay na. Ito na yung pinaka last na pagsundot natin. Tapos ulitin lang natin yung kanina na babarahan natin, last na yon. Paudusin natin, yun, okay na. Ayan, bali sa ikalawang pagsusundot natin. Ayan, meron pang lumabas. Ayan na. Diyos ko, haba, ayun. So, pasintabi lang sa kumakain, no? Ayan. Ayan, meron pa siya. Meron pa. Kaya kailangan matanggal talaga natin lahat. Kaya kailangan matanggal natin lahat. Kaya hindi na po umuulan. Mamaya siguro ulit. Ikot ulit. Ayan, meron pa lumalabas na sebo. Konting tiyaga pa to. Yan, tuloy-tuloy lang po yung aming pagre-repair po nitong mga PVC pipe. So sana matanggal namin lahat ng sebo. So konting-konti na lang naman. So yung mga number 1 cause nito is yung pagtatapon po ng mga solid material sa ating catch basin doon sa lababo, lalo-lalo na yung mantika. Doon naman po sa floor drain sa may toilet area, yung mga buhok, yan, maaari po mag-cause ng pagbara. So yung linya kasi ng mga row house dito, nasa isang linya lang po tayo, papunta po dito sa may kanal. Yan. So yung ginagawa lang po natin is yung magsundot lang. So sundot, tatanggalin natin yung kanyang sebo. Tapos i-clear lang natin pag okay na. Pwede na po natin takpan po uli nito, pati yung linya papunta rito. So i-make sure lang natin na maging maganda yung linya, maging malinis na po yung linya para po sa tuwing umuulan hindi na po nag-overflow. So yun lang po. Bali yung tubig dapat nito para malaman natin na talagang wala na siyang sebo. Every time na pinapasok natin yung plehe, dapat malinaw na po yung tubig na lumalabas. So hindi na po ganito na onting sinusundot namin. Meron pa po kaming nakukuhang sebo na kailangan malinaw na po siya. Tapos syempre after po natin na gawin to, kailangan magbuhos po tayo ng mga liquid na tumutunaw po ng sebo, kagaya po ng mga liquid sosa. Yan yung mga isang sample na nilalagay po sa floor drain para matunaw po yung mga sebo. Ayan. Tapos syempre in the second day, third day, follow up po lagi ng mga may init na tubig para tuluyan pong madurog yung mga natirang konting sebo. Syempre hindi naman po natin nakikita yung loob ng PVC pipe sa ilalim ng flooring. Kinakapalan po natin itong ating plehe. Ayan. Yan lang po yung ginagawa natin hanggang sa makuha po natin, hanggang masundot po natin. Meron po kaming ginawa ni Master RJ ng ganito, ibang proseso yung ginawa namin. So hindi namin yung magagawa rito kasi meron pong mga pagkaka-elbow yung kanyang PVC pipe. So hindi natin yung magagawa dito. Pero doon ho kasi sa ginawa namin ni Master RJ, ipa-flash ko na lang po rito dito sa screen. Pwede nyo pong panoorin. Meron po kaming nilagay sa dulo ng plehe, which is yung PVC pipe. Dahil detress po yung PVC pipe, pinasukan po namin ng didos. Tapos nung hinila namin, halos nakuha po lahat po nakuha. So dito nga lang, hindi lang po yun uubra dito, gawa ng natatakot tayo na baka maiwan yung PVC pipe dun sa loob, sa pinakaloob ng PVC. So pag naiwan yun, mas malala po yung pwedeng mangyari. Ayan. So dito tsaga-tsaga lang po ng nitong plehe.
Ayan. Ito po. Yan, makikita nyo sa itsura ng tubig. Oh, talagang sebo-sebo pa. Yun. Yun ang itim pa ng tubig. Yan, sana makakuha na natin lahat. Pasintabi lang po sa mga kumakain habang nanonood ng video. Ayan po yung mga sebo. Dami. Hindi pa rin ho kami natatapos. Pakadami ng sebo. Yan, merienda muna tayo dito kila ate. So yun, oh, pinagluto tayo ni ate ng noodles. Yan, para hindi to tayo malamigan. Yan, merienda muna. Shoutout sa'yo, Master RJ. Hindi ka na namin masusundo doon. Kumain na ba siya doon? Ano, oh, yun, kumain naman pala. So yun, noodles muna tayo. Pampainit. Damay-damay na yan. Malinis kamay mo. Yeah, damay-damay na. Yan, mahalaga Kumakain na, kumakain lang kami. Yan, malinis naman yung kamay namin. Nagugas kami. Nagugas tayo rito. Yan, kain na po tayo. Kain, merienda. Tara. Nakakatapos na natin magmerienda. Shoutout po dun sa tindahan dyan. Pinagluto tayo ng merienda. Siyempre may bayad dyan. Ayun. Okay, ginawa uli namin, pinapalan uli namin ng basahan para mapondo yung tubig. So after mapondo yung tubig, ayun na, tatanggalin namin. So ito-test natin ngayon. Okay, ibabalik na po natin to sa dati niyang linya. Tapos nilakihan po natin yung butas papunta po dun sa kanal o dun sa culvert. Yan, pakita natin. Ayan po yung butas. Tapos okay na rin po yung flow ng tubig dito. Ayos na rin. Bali kapag gagamit tayo ng Y, okay lang dito sa labas, wag lang dun sa pinakaloob. So pagdating dito sa labas, kailangan dalawa po yung tubo niya. Kadalasan may mga nakita kaming gawa dito na isa lang po yung linya rito palabas. Kaya kailangan dalawa yung tubo. Tapos ibabalik na po namin sa babalik po natin yung original niya na nakalagay. Itong Y. Yan. Tapos kailangan to hindi medyo nakaslope siya. Yung inabot po kasi natin nakaganyan. So kailangan nakaganito po siya. Yan, para yung daloy ng tubig maganda, dire-diretso. Yan. So bali konting hukay pa po dun sa pinakailalim dahil hindi pa masyadong nakaklibe. So ang ginawa namin, hinukay po namin ang hinukay yung pinakailalim, no? Kasi kaya yan nakausli or nakaangat gawa ng tambak pa po ng lupa yung pinakailalim niya. Hindi po natin masisimento to ngayon. So bali tatambakan lang natin. Kapag gumanda yung panahon, sisimentohin natin. Pinakalapad po ng kanyang simento is 10 cm, yung pinaka-slab niya. Yan po yung standard. So iwan lang po natin na iwan lang po natin siya na may tambak. So maganda din doon, habang hindi po natatapos yung bagyo, matitest natin yung gawa natin. Para kung sakali magkaroon pa ng problema, hindi na po tayo magtitibag ng kagaya ng ginawa natin nung umpisa, no? Hindi na po natin siya titibagin ng ganong kahirap. So gagawin lang natin, tambakan lang po natin siya ng mga nahukay natin. Konti na lang to. Bali tuloy-tuloy pa rin po yung ulan. So maganda po to kasi matitest natin yung gawa natin. Yan. Kukuha lang po ako ng gamit dito sa bodega. Kukuha ako ng gamit dito para dun sa paglilinya ng pipeline papunta dun sa culvert line. Yan, may mga gamit tayo rito. So check natin mamaya. Dito na po tayo sa bodega.
Buti pa tong bodega eh, walang problema. Yan, syempre nagkakaalaman lang talaga ng ayan, bali magkakaalaman lang talaga kapag kaganyan na malakas ang ulan, walang tigil. Diyan masusubukan yung mga gawa ng bahay. So kailangan natin ng apat na 45 degree na elbow. Check natin kung meron tayo. Parang wala. Parang wala tayong 45 degree. Wala nga. Kung lalabas tayo, hindi available eh. Ay, lalabas tayo. Wala tayong 45 degree. Tapos kailangan natin ito, tubo. Mga dalawang mahaba. Yan, pwede na to. Yan, lalabas tayo para doon sa 45 degree na elbow. Okay. Bali yung ginamit na lang namin dito, isang 45 degree na size 3 na elbow at saka ilan ito? Apat na ganito. Ayan o. Ayan yung isa. Ito yung isa. Bali inukayan pa ng konti ito kasi lumalim ng konti yung elbow natin. Gawa ng 45 degree yung ginamit natin, dalawa, tsaka isang gumamit tayo ng elbow at saka isang 45 degree. Ayan. Itatap na lang po namin to, ililinya na lang namin. Ayan. Kaya mo yan? Pailalim na kasi ako kung ganun na yun. Yung pipe natin tsaka yung mga elbow yan, naka PVC pipe cement or solvent pipe. Yan. So yan yung pandikit. Bali nilalaliman na lang po namin yung papuntang culvert line para nakabulusok talaga yung ating PVC pipe dito. So dalawang linya po yung gagawin natin dito. So pwede naman to, kagaya na nabanggit natin, pero nag-decide kami na dalawang linya na para mas maganda, mas okay kasi yun. Hiwalay yung sa septic, hiwalay din po yung sa floor drain. Ano request mo, Ang? Pulang kape. Pulang kape. O ayan o. Pulang kape. Isa lang yan. Hanggang maubos na yan. Di kasi nainom to si Jojo eh. Okay. Sa tinagal-tagal po natin tong inayos, ito na po yung itsura niya. Yan na yung kanyang linya. Yan, diretso na po yan dito. So okay na po yan. So ito yung sa ating septic tank, overflow ng septic tank. Ito yung linya ng floor drain. Yan, diretso na po yan. Panguli na to. Umpisa na po namin tong tambakan uli. Yung mga hinukay, babalik uli. Yung pagbubuhos po ng flooring nito, yung semento, ibabalik natin sa dati, pero hindi pa ngayon. Mas maganda na matapos talaga tong bagyo na to para matest din po yung gawa natin. Tapos mawawash out din po kasi yung pagka plinoringan natin. So yung gagawin natin, ibabalik lang po natin sa pagkakapatag niya. Saka na po yung pagbubuhos ng semento. Yun, tapos na po tayo. Nilinis na lang po natin. Pansamantala muna nilagyan natin ng hard deflex yung tinambakan natin dito. So kung gumanda po yung panahon, sisimentohin na lang po yan. Yan, pansamantala tayong uminom lang ng konti lang. Request ni Pangski. Kaping pula. Kaping pula daw tawag dito. Pampatanggal lang po ng init ng katawan dahil kanina pa tayo babad sa tubig.
Tapos maraming salamat nga po pala sa may-ari. Yan oh, yung pamerienda nila. Yan, shoutout po. Thank you. Yung may-ari po nung sinervisan natin dito. Problema he. Ayun oh, madilim na naman dun oh. Sigurado yan. Maganda yan. Kasi matitesting. Matitesting natin yung gawa natin. Sige, lakasan mo. Huwag naman yung sobrang lakas. Bali, okay na po kami rito. Tapos na po kami rito. Bali, natapos na po namin to. Yan. So, yun nga, sisimentohin na lang yan kapag gumanda yung panahon. Ayan o, sobrang lakas na naman po ng ulan. Woo! Tapusin ko na nga po pala itong video namin ngayong araw na to. Yung regarding po doon sa Miyata House, baka bukas na lang po kami mag-update o kaya sa Monday. Ayan po. So ingat po ang lahat, lalong-lalo na doon sa mga parte na mga baba po yung lugar, no? Stay safe po tayo lahat. So para mga karohos, kita-kita po tayo sa susunod na video. And God bless po. Woo! Sarap ng ulan! Woo! Yan, mission accomplished. Woo!